good evening po sa ating lahat. Sorry, wala po akong devotion kagabi na video dahil nagkaroon po ng emergency na pangangailangan. But anyway, narito po tayo sa ika-28 day ng ating sharing ng devotion video. And bago po ang lahat, wag po natin kakalimutang manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat muli, nagpapasalamat po kami, Panginoon, na bagamat nagdaan man sa mga matitinding pagsubok, Panginoon, na kung saan nga ang aming pananampalataya, lalong higit ang aking pananampalataya, Panginoon, ay na-shaken, Panginoon, ng mga pagsubok na ito na parang animoy lindol sa aming buhay, Panginoon. Pero alam po namin, Panginoon, na walang gawa ng kaaway o ng masama, Panginoon, ang makapapanaig sa mga masasamang gawa ng kalaban ito. We rebuke it, Lord God, in Jesus' name, Panginoon, na kami ay matagumpay, Panginoon, sapagkat matagumpay ang inyong anak na si Jesus na tubusin ang kasalanan naming lahat, Panginoon. Kaya anumang gawa ng kaaway, Panginoon, na nais mag-steal, kill, and destroy sa amin, Panginoon, na hindi magtatagumpay, Panginoon, in Jesus' name, Panginoon, sapagkat kayo ang tunay na nagmamahal sa amin, Panginoon, at hinahangad ninyo na kami ay magkaroon ng buhay na kasiyasiya at ganap, Panginoon, dito sa mundong ito, Panginoon. At ngayon, Panginoon, sa aming gagawin na pag-aaral ng devotion na ito, Panginoon, nawa ikaw ang mapapurihan at maitaas, Panginoon, at hindi ang inyong lingkod, Panginoon, sapagkat nais ko lamang po, Panginoon, na maging instrumento ninyo na nalangisan ng aking labi, Panginoon, upang ang mga katotohanan at mga salitang ilalabas ng aking bibig ay para lamang sa kapurihan at kadakilaan ng inyong dakilang pangalan, El Elyon, or Elohim, Panginoon, at ang inyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas at ang banal na Espiritu. Muli, Panginoon, ay kayo ang mangusap, Panginoon, sa mga makakapakinig ng devotion na ito, Panginoon, at mabago ang buhay ng bawat isa para sa ikalulugod ninyo, Panginoon. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, babasahin ko po muna sa Lucas 17:28. Ito po ang nasusulat. Gayun din ang nangyari ng panahon ni Lot. Ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Message, kagaya din daw sa nangyari nung panahon ni Lot na ang mga tao ay kumakain, umiinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim at nagtatayo ng mga bahay nila. Application, pinapatunayan lang talaga na walang makapagsasabi kung kailan ang magiging wakas ng lahat. Dahil sa parehong halimbawa, ay ang mga natural na ginagawa ng tao ang sinasabi dito. Wala silang kaalam-alam na isang iglap ay mawawala o mamamatay silang lahat. Sa ating buhay, anong mga pag-uugali o pag-iisip ang dapat nang tapusin o puksain? Yan ba ay bisyo, masamang pamumuhay, galit, inggit, kasakiman o masamang pananalita? Dapat na ngayon pa lang ay magdesisyon na tayong tapusin at talikuran ng lahat ng ito kaysa maabutan pa tayo ng kamatayan o muling pagbabalik ni Jesus. Gawin ang tama habang nabubuhay pa tayo dito sa mundo. Ayan, so yun nga, yung nangyari sa Sodoma at Gomora, na alam natin na pinuksa din sila ng Diyos dahil sobrang sama na ng Sodoma at Gomora. Kahit babasahin nyo yan from the Bible or papanoorin nyo yan sa YouTube kung ano ang nangyari sa Sodoma at Gomora. And ang pinaka-famous or pinakakilala ng mga tao na nangyari kung bakit tinupok ng mga asupre at apoy ang Sodoma at Gomora dahil sa kalaswaan nito, na kung saan ang mga babae ay nakikipagtalik sa kanilang kapwa babae at ang mga lalaki ay nakikipagtalik din sa kapwa nila lalaki. So ito is what we call homosexuality, or ang mga kinikilala bilang namumuhay sa laman. But anyway, sa ating susunod na pag-aaral ng devotion bukas ay mas mauunawaan natin kung ano nga ba talaga, at hindi ba kayo nakikurious kung ano nga ba talaga ang naging dahilan kung bakit pinuksa ng Diyos ang Sodoma at Gomora. So, isa man lamang po iyon sa parte ng dahilan o rason kung bakit pinaulanan ng mga nagbabagang apoy at asupre ang Sodoma at Gomora. Ngunit, ito ay isa ring pangungusap or pagtatanong sa atin na tayo ba sa buhay natin meron tayong mga pag-uugali
kaisipan, bisyo o mga ginagawa na kung saan ito ay taliwas sa kagustuhan at sa inuutos sa atin ng Diyos. So, tayo lang naman na makakapagsabi niyan sa ating sarili base sa ating personal na pakikipag-usap, pananalangin at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos na ano nga ba ang mga hindi magagandang pag-uugali, kaisipan at mga ginagawa na dapat ko nang talikuran or dapat ko nang wakasan. Dahil 'di ba ito marahil ang magiging dahilan o magiging sanhi kung bakit ako mas mapapahamak, 'di ba? Na kung saan yun nga tayo na mga tumanggap sa ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas, na kahit hindi pa tayo humihingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan ay pinatawad na tayo ng ating Panginoong Yesus. So sa atin, ayan, kapag nag-decide ka sa sarili mo, natatalikuran mo na itong bagay na ito, gaya halimbawa, ito majorly, karamihan ay marami ang nagfe-fail tungkol sa bagay na ito, yung tungkol sa pagchichismis o pagmamarites sa yung kapwa na hindi tama or hindi nakakabuti. So, 'di ba? Marami ang ganyan sa atin kasi either ang mga factor ay inggit, hindi ka masaya sa buhay mo, or gusto mo may galit ka doon sa kapwa mo na yun, kaya iminamarites mo siya, mo siya ng masama sa iba para maging mapangit din or hindi rin maganda ang tingin sa kanya ng kapwa-tao mo. Ngunit, subalit, alam ko po na talagang mahihirapan ang karamihan na magawa yan dahil talagang kailangan sobrang makipag-battle ka talaga sa sarili mo eh. Na kumbaga pag parang may episode ka na, naku, parang gusto ko na talagang gantihan or i-chismis tong kapwa ko na to dahil sobrang sama ng ginawa niya sa akin. Kung halimbawa, inutangan ka, tas di ka binayaran, o kaya may ginawang masama sa'yo. Halimbawa, binastos ka, ginahasa ka, or talagang sinira yung buong buhay o pagkatao mo. Kumbaga, ichinismis ka sa lahat ng tao na itong tao to, kabaliktaran, halimbawa, ng tungkol sa'yo, di ba? Or kahit sabihin man nakatotohanan tungkol sa'yo, lalo kung masama or hindi nakakabuti dahil magiging pagkapahiya mo ito, syempre magiging tendency mo talaga is gumanti ka dahil sa sobrang galit mo, di ba? Pero, sa mga tumanggap na sa ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas, bibigyan ka ng Diyos ng kapanatagan or payapa sa iyong puso at isip na, o sige, okay lang kahit ichinismis niya ako or pinamalita niya ako na hindi maganda sa kapwa ko. Alam ko naman na ang Diyos ang nakakakita ng lahat ng ginagawa natin. At sabi nga, ang Diyos ang maghihiganti, hindi tayo. So kahit wala man tayong gawing paghihiganti or pagbawi dun sa ginawang masama sa atin ng ating kapwa, ay ang Diyos na ang bahalang magsukli sa Kanya kung ano yung itinanim niya o ginawa niyang masama sa'yo. Basta ikaw, nagpatawad ka sa iyong puso at kahit ikaw ay dinudusta, kung ikaw ay dinadown ng tao, pero hinayaan mo lang at bagkus inihingi mo pa ito ng tawad sa Diyos sa kabila ng lahat ng masamang ginagawa nila sa iyo, you still pray for them na, Lord, patawarin niyo po ang taong ito pagkat hindi niya alam ang kanyang ginagawa, dahil malamang pinapasok lang siya ng masamang kaisipan, ng masamang espiritu ng diablo na nais sumira sa aming pagsasama, sa aming fellowship with you, Lord God, or sa aming magandang samahan, di ba? So, when you bless the person who curse you or sinusumpa ka, ginagawan ka o sinasabihan ng masama, lagi mong tatandaan na kung ano yung mabuting ginawa mo, kahit sobrang hirap, kahit sobrang sakit, basta ibinigay mo siya sa iyong kapwa, kahit hindi ito karapat-dapat, nakikita ng Diyos yan. At ang gagawin ng Diyos, siya ang magsusukli sa iyo, na bibigyan ka pa niya ng kung ano yung mga nawala sa iyo, kung ano yung mga nanlamang sa iyo ang kapwa mo, ibabalik sa iyo ng Diyos ng siksik, liglig at umaapaw at hindi mo inaasahan kung gaano laki yung ibabalik sa iyo ng Diyos. Kaya dalangin ko para sa bawat isa sa atin, kung meron mang gumagawa sa atin ng masama, wag natin silang bawian ng masamang salita rin or ng mga sumpa. Bagkus ang gawin natin ay ipanalangin natin sila sa Diyos at hingan ng kapatawaran or bigyan ng kapatawaran kung kinakailangan. Dahil ang Diyos nga ay hindi
bulag sa ating mga pinagdadaanan. Alam na alam niya kung paano, alam niya kung ilan ang ating hibla ng buhok, mga nahuhulog na buhok, mga tumutubong bagong buhok. Alam na alam niya ng Diyos. Kaya kung iniisip mo, Panginoon, kung iniisip mo, kapatid, na hindi alam ng Diyos kung gaano katindi, gaano kahirap, gaano kasakit ang pinagdadaan mo, nagkakamali ka dyan, kapatid. Alam ng Diyos at alam ng Diyos kung paano yung ibabalik yun sa'yo, sa kung ano ang itinanim mo. Kaya kung itinanim mo kabutihan, kabutihan din ang iyong aanihin. Pero kung kasamaan ang iyong itinanim, asahan mong kasamaan din ang iyong aanihin. So, nawa, ito po ay nagbigay ng aral sa atin at tayo po ay mag-end into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli, nagpapasalamat po kami, Panginoon. And we declare, Lord God, na walang gawa ng kaaway, Panginoon, ang magtatagumpay sa amin, Panginoon. Bagkus, Panginoon, kami mananagumpay. Kami victorious, Panginoon. We have the victory because of the finished work of your Son, Jesus Christ, Panginoon. Na tinubos kami sa lahat ng aming kasalanan, Panginoon. Kung kaya kami, Panginoon, sa lahat ng nakakapanakit sa amin, sa lahat ng mga nagchichismis sa amin, Panginoon, o nagsusumpa sa amin, Panginoon, hindi ito mangyayari sa amin, Panginoon. Bagkus, Panginoon, we will speak blessing to them, Panginoon, upang sila ay mapagpala, Panginoon, sa kabila ng mga hindi nila magandang ginawa sa amin, Panginoon. Pagkat alam namin, Panginoon, na you are a great reward. Ikaw ang magre-reward sa kung ano ang mga itinanim namin sa aming kapwa, Panginoon. Ito man ay pinansyal, ito man ay tulong, ito man ay pagmamahal, ito man ay pagpapatawad at pag-unawa, Panginoon. Sapagkat alam namin, Panginoon, na bilang mga anak ninyo, Panginoon, close kami sa inyo, Panginoon, at alam namin na natutuwa kayo sa aming gagawing mga kabutihan, Panginoon, dahil alam yung ginagawa namin ito, hindi para sa tao, Panginoon, kundi para sa inyong kaluwalhatian, Panginoon. Kaya muli, Panginoon, ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa lahat and God bless us all.